Patuloy pa rin ang special payout para sa ilang tsuper na hindi nakakuha ng cash assistance sa Metro Manila. Yan ang ulat ni J.M. Thompson. Tuloy ang special payout para sa mga driver na hindi nakakuha ng 5,000 cash assistance noong unang payout sa Metro Manila. Sa Malabon Sports Complex, nakaabang na ang mga jeepney drivers sa ayudang pinansyal na kanilang gagamitin pambili ng krudo. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Malabon, hindi aabot sa 1,000 jeepney driver ang inaasahang pupunta para makakuha ng ayuda. Ganun pa man, maagang nagsimula ang validation upang mas mabilis ang proseso sa pagbabahagi ng cash relief assistance. Nakaantabay rin ang help desk at ilang kapulisan upang umalalay sa proseso ng payout. Si Edmundo Morales, mahigit 30 taon nang namamasada ng jeep at may pinag-aaral pang anak. Aniya, dahil sa taas ng krudo, napilitan siyang tumigil sa pamamasada noong nagsimula ang gulo sa Middle East na nakaapekto sa presyo ng langis. Ngunit ngayong araw dahil sa makukuha niyang ayudang pinansyal, malaking tulong ito para bumalik at makabiyahe muli. Gagamitin ko yan sa pagkain namin, saka yung bili man lang ng krudo kahit makapamasada ako. Isa lang si Edmundo sa mga jeepney driver na hindi nakakuha noong unang payout dito sa Malabon. Ayon sa ilang tsuper, ang ilan sa kanila ay hindi kasama sa naunang listahan. Mayroon ding ilan na nagkaroon ng problema kagaya ng permit, letra sa pangalan at numero sa birthday. Patuloy namang sinisiguro ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na makatatanggap ang lahat ng kwalipikadong driver, katuwang ang kagawaran ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at mga local government units. Bukas magaganap ang special payout sa mga TNVS driver at sa April 17 naman para sa additional payout sa mga PUJ at TODA driver sa Metro Manila. Sa mga kukuha pa lamang ng ayudang pinansyal, para masiguro nakasama ang inyong pangalan sa mga listahan sa mga payouts, bisitahin ang official Facebook page ng DSWD o LTFRB at makipag-ugnayan sa grupong inyong kinabibilangan para pagdating sa mga payout sites, siguradong makukuha ang ayuda. Samantala, si Ricardo Ongota naman, mahalaga ang ayudang matatanggap dahil malaking tulong ito sa kanyang asawa na kasalukuyang buntis at para na rin magamit pambili ng krudo. Hindi lang ayuda ang pinasasalamat ni Ricardo, pati na rin ang rollback at diskwento sa mga gasolinahan at meron lang din siyang hiling. Maganda kung may tuloy-tuloy ang baba ng diesel kahit papaano lahat makikinabang sa pagbaba kasi lahat po ng produkto tataas pag mataas doon ng diesel eh. Sa pagsisiguro ng pamahalaan na mabigyan ng mga tsuper na lubhang apektado ng suliranin sa langis, tuloy-tuloy ang mga tulong upang kahit papano'y tuloy-tuloy rin ang kanilang pasada. Sa katunayan, ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, sa huling tala noong April 10 nakapagbahagi na ng 5,000 cash assistance sa mahigit 500,000 PUV drivers sa loob at labas ng NCR. Dagdag pa rito, may iaanunsyo pa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga susunod na linggo na makatutulong sa ating mga kababayan sa gitna ng nararanasang suliranin sa langis. Matatandaang nitong Martes, nagkaroon na ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo na aabot sa 20 pesos kada litro. Ayon sa ekonomistang si Michael Ricafort, malaking inisyatibo ang mga ayuda at diskwento lalo na ang rollback upang makatawid ang mga driver sa pang-araw-araw na pamumuhay. Dagdag pa niya, may pag-asa pa naman bumaba pa kasi bumaba yung world price ng Limex oil. Lowest in like 3 weeks, no? Nasa 90 na lang. Basta-basta. It would take a while. No? Pero pwede pa rin bumaba. Kasi sobrang taas yung inakyat eh. So, kahit man lang kalahati noon ng inakyat, di ba? Kalahati ng inakyat. May pag-asa naman. Pero again, it's function of the world oil price. World energy prices, pati yung international price ng gasolina, diesel, sa minot flats. And yung kung mag-progress yung ceasefire, ma-extend yon or it would lead to an agreement or a deal. So, particularly a peace agreement. hindi naman nawawala ng pag-asa ang mga driver na lubusang apektado ng presyo ng produktong petrolyo at tuloy lang sa pasada para sa mga commuter at kanilang pamilya. J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.